Makakasama natin ang dating manager ng Universal Commercial and Savings Bank, si Ginoong Marvy Valeros. Sir Marvy, magandang gabi. Admar Villano po ng SMNI. Opo, pa-unmute lang po, sir. Yun. Ayan. Good evening, Sir Edmar. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa iyong programa. Opo, maraming salamat din po. Gusto lang po namin na matuto po dito. Kahapon po kasi, sa impeachment trial po, natanong yung mga bank manager na nag-encash ng malaking pera, no? Nagtaka sila dahil bakit hindi ito kagaya ng mga nakagawian siguro nila na by check ang re-release at hindi po cash, no? Ano po ang masasabi nyo dito? May mali po ba rito? May naapakan po ba o paglabag sa mga patakaran na nakakasaklaw sa mga bangko sa ginawa ng OVP at ng DepEd during sa panahon po ni VP Sara? Yes, Sir Edmar. So, una sa lahat, kailangan natin i-discuss ano po ba yung mga transactions na under sa AMLC. So, meron po tayong tinatawag na covered transaction at meron din tayong suspicious transaction. So, covered transaction, ito yung mga transaction sa bangko which is 500,000 and up. So, automatically, once na nag-transact ka sa bangko ng 500,000 and up, naka-report na po ito. So, based on the amount alone. So, not necessarily suspicious siya. So, under naman din sa isa, suspicious transaction, regardless of the amount, pwede siyang ma-report as suspicious kung kahina-hinala yung transaction. So, ano po yung example nito? Ako po ay naging branch manager for 30 years din. So, for example, meron po tayong kliyente na vendor lang. Vendor. For example natin, fishbowl vendor. So, siguro kung kinikita niyan, sabihin natin mga 2,000 a day o 3,000 a day. Pero bigla siya nagdeposito ng 100,000. So, pwede siya maging kahina-hinala kasi outside siya doon sa historical deposit transaction niya or deposit pattern. So, pag may mga amount na biglaan na malaki, pwede siya mag-fall under suspicious transaction. Again, let us clarify, suspicious pa lang po ito. There's nothing pong illegal or wala po na-violate. Pwedeng kahina-hinala pa lang po ito. So, with regards naman po dun sa papanood natin sa impeachment, yung sinabing unusual yung transaction, ang sa akin po kasi bilang branch manager, ang nabanggit po ng manager ng Land Bank, ito po ay unusual. Unusual compared to what? Kumbaga, kinumpara niya saan? So, pwede kasi different branches have different profile. For example, ang branch mo nasa isang residential lang, expected ang nature of transaction nito, volume ng transaction nito, pwedeng maliit lang, 5 million, 10 million. Kung meron ka naman sa highly commercialized branch, for example, Makati, pwedeng ang mga transactions yan umabot ng 20, 50 million, 100 million. Which is nagmamatch dun sa profile ng area mo. So, nung sinabi ni manager na unusual ba to based dun sa historical ng branch na yon? O unusual ito based lang sa experience mo? Pwede kasing hindi ko po masyadong nadinig kung gaano na siya katagal dun sa Shaw Boulevard branch ba yon? So, pwede pong bago lang siya doon. So, nung sinabi niyang unusual, pwedeng unusual to based dun sa personal experience niya. Pero kung dun sa tagal sa branch, baka hindi po siya unusual dun sa branch na yun. Opo. Sir Marvy, eto pa. Di ko lang alam ha, pwede ka magbigay ng opinion mo, pwedeng hindi. Pero ang napuna kasi ng ating mga kababayan, may pareho silang termino na ginamit. Tapos, alam mo yung parang gumagawa ng intriga, no, para maka-raise ng question mark. Tinatanong kung illegal, hindi agad, alam mo yung hindi agad tinutumbok, kailangan mo pang pasikot-sikutin.
nag-explain sila na hindi naman talaga illegal, pero ayaw din nilang sabihan na unusual pero hindi illegal. Parang gano'n. Ayaw nilang ganun tumbukin eh. Medyo umikot-ikot pa. Kaya magdududa ka doon sa the way na sila po ang ay sumagot. Ganun din po ba ang inyong ano? Mahirap ba na sabihin na unusual pero hindi illegal? Yun po ang nagiging tema ngayon po, ano? Either yung mabalik po tayo, covered transaction and suspicious transaction. Wala pong termino na unusual under AMLA. So it's either covered or it's suspicious. Meron po akong gustong i-share dyan sa unusual na yan. No? Ito based sa aking experience. Tuwing linggo po, nagsisimba ako. And then sa labas ng simbahan, meron pong isang pulubi na nanghihingi ng pera sa mga taong lumalabas sa simbahan. So binigyan ko ng pera tong pulubing to. And then pumunta ako magbe-breakfast sa fast food. Nakita ko yung pulubi na umorder ng mas mahal pa dun sa in-order ko. Ako, basic na kape lang sa sandwich. Pero siya, complete hot cake, may hash browns pa eh. So, para sa akin, unusual yon. Pero doon sa mga staff, doon sa fast food na yon, parang hindi unusual sa kanila eh. Siguro araw-araw kasing nila nakikita yung pulubing yun na kumakain after mamali mo sa simbahan. So, yun po ang sinasabi ko na baka doon sa manager na po yun, unusual sa kanya yon, baka galing po siya sa isang branch na residential o maliit lang ang volume ng transaction. Noong nalipat siya sa government, sa isang land bank branch na malapit sa isang government agency like yung DepEd, biglang malalaking transaction na. So para sa kanya, based on her personal experience, very unusual. Kasi nasanay siya sa maliit na transaction. Kaya sa bangko po, kung ang present sa'yo na cheque is complete, nandun yung authorized signatory, nandun yung amount, nandun yung date, tama naman po lahat. So wala pong unusual doon. So napanood ko rin at nabanggit na merong notice in advance. And then meron ding supporting parang document o explanation on the transaction. So kung meron pong binigay dun sa manager, alam niya yung nature ng transaction, dapat hindi po siya nagugulat o wala pong unusual. Yun po yung sa akin po Kasi expected ko na pag government agency, syempre mga budget niyan into billions, pwedeng malalaki talaga yung transaction niya as a government agency. Pero kung ako ay na-assign lang sa branch, for example sa residential, sa Marikina, maliliit na transaction lang ang na-experience ko. Pagdating niya sa government agency, malalaking transaction, baka kaya nasabi niya unusual. Opo. Eto pa, kasi ang nababanggit or ang posibilidad kasi hindi pa naman sinasabi kung para saan talaga yung pera na yun, no? At ang isa sa mga iniisip, wala din silang karapatan, yung bangko, na magsabi kung saan ba galing ang perang ito, no? Yung encashment na yan ng pera. At nababanggit nga na possible, ito ay confidential o intelligence fund na maaaring diskarte ng ahensya kung paano niya ito ibabayad or intended na ibibigay. Walang pakialam ang bangko, dapat hindi rin siya magbigay ng komento ukol dito. Maliban na lang kung meron siyang nakitang illegal doon sa proseso. Bakit pa siya magbibigay ng komento rito? Di ba? Tama po. Kagaya po sa isang regular transaction, halimbawa experience ko sa bangko, meron isang regular client na ang balance na account niya is around 100,000 lang. Bigla siya magde-deposit ng 5 million. So, ang ginagawa po ng mga bangko is tinatawagan yung client na yun to determine saan po galing yung 5 million na yun. So, pag sinabi niya nagbenta po kami ng property, hinihingi po ng bangko yung copy ng deed of sale just to establish the legitimacy of the transaction. So, pag wala pong naibigay,
pwede pong i-file na suspicious transaction siya. Pero kagaya nung nabanggit niyo po na at kagaya nung napanood natin na may advance notice, tapos may explanation dun sa transaction, which is confidential funds. As a part, sa manager, that would be enough para ituloy yung transaction. There's nothing suspicious, there's nothing illegal, kasi binanggit kung saan gagamitin o para saan yung encashment. Pera na lang po kung tinanong po yung officer ng DepEd or ng Office of the Vice President, saan niyo po gagamitin ito 125 million? Tapos wala siya na isagot. Yun po ang suspicious. Pero sinabi po sa impeachment trial, may advance notice and may explanation din po kung saan gagamitin yung pera. So dapat wala na pong kahina-hinala doon sa transaction na yun. Opo. Tingin nyo po mali yung kanilang tinawag na witness at para paniwalaan yung unusual? Kasi ang ini-imagine ko po, Sir Marvy, hindi siya masyadong mabigat sa akin kasi baka first time niya doon sa branch na yon na na-timing din na first time na nagkaroon ng Intel Fund kasi kilala naman natin ang mga Duterte, yung paglaban po nila sa insurgency. Yung role nila po, unang ang hiningi na position is yung sa security nga. So, nandyan naman, binigay naman yan sa unang bahagi ng kanyang termino yung intelligence fund. So, na-timing lang na naging branch manager siya doon at never pa siyang naka-experience. Mas maigi ba na ang maging witness, pinaka-pinuno mismo ng Land Bank para maikumpara? Ito bang halaga na ito na ini-encash, unusual ba? Compare natin sa ibang mga ahensya ng gobyerno na merong intelligence at confidential fund. Para makumpara talaga kasi hindi malawak yung karanasan nung Land Bank manager na in pagdating sa ahensya ng gobyerno na nakakasaklaw may hawak po na confidential o intelligence fund. Natumbok niyo po, Sir Admar. Kagaya po nung una kong sinabi, yung pambungad po natin, nung sinabi po ng manager na unusual compared to what? Dapat sinabi niya unusual to kasi 10 taon na ako dito o 15 years na ako dito na hindi pa ako nakaka-experience ng ganitong kalaking transaction. Pero tama rin po kayo na pwedeng hindi siya nakaka-experience ng ganong kalaking transaction, pero legally, binigay naman yung budget ng confidential fund sa Office of the Vice President or sa DepEd. Binigay naman po. So there's nothing illegal. So kung nagkaroon ng transaction for the confidential fund, covered po ito. Covered ito ng budget, covered po ito ng policy dun sa confidential fund. So dapat walang term na unusual kasi explained po yung transaction. Mm-hmm. So, kagaya sa mga ibang witness, sana yung mga senator judge, mag-isip din, saglit lang, competent ba siya na magkumpara lang based sa kanyang experience. Doon sinasabi nila, almost 3 dekada na sila, pero first time nga nila na ma-encounter itong ahensya ng gobyerno na suddenly mayroong intelligence fund. Tanongin natin, yung ano na lang, sa kabuuan, yung Land Bank na lang, kung unusual ba talaga ito. Halimbawa, OP, Department of National Defense, DND, ano pa ba yung may mga intelligence fund kung hindi ba yan sila nag-i-encash? Tama po. Sir Admar, kung susundin natin yung logic na sinasabi ng manager, dapat kung pwede nating tanungin ang AMLC, yung branch ba ng Land Bank kung saan nagkaroon ng hundreds of millions of withdrawals yung sa mga DPWH natin, ni-report ba as unusual o suspicious? Kasi mas suspicious yun kasi hindi yung confidential funds eh. Payable ata ito sa mga contractor. Pero bakit hindi MC ang ginamit, manager's check? Bakit cash withdrawals? So kung susundin natin yung logic ng branch manager ng Land Bank, tanungin natin ang AMLC na yung transaction ba ng DPWH is unusual and reported. So kung hindi siya reported,
kinumpara mo dito din sa transaction ng DepEd na unusual, hindi po nagtutugma. Hindi siya nagmamatch. So, mas meron pong pwede maging kahina-hinala yung land bank branch na nag-allow ng cash withdrawals dun sa mga DPWH engineers, contractors. Bakit cash withdrawal? Pwede naman bayaran yung contractor na manager's check. Ito ba, ni-report dahil ito mas kahina-hinala po ito. Opo, ang problema lang po dito, wala namang nilabag. Bakit pinamumuka ang merong paglabag? Kasi kung Tama po. unusual lang talaga siya, dapat nakita na yan ng mga mambabatas pa noon na hindi talaga pwede mag-encash ng ganito. May limit na. Pero kung pinapahintulutan, bakit gagawan mo ng kontrobersya? Meron pang isa eh. Sabi pa ng mga senator judge mismo na 4 na beses, 10 beses na unusual. Parang ganun pa eh. Parang iniintriga na may something na question doon na kahit wala naman po. Pero kung ikaw ay makikinig at hindi mo talaga mababalanse, no? Iisipin mo talaga na may ginawang masama. Lalo na yung Tama po. yung naratibo po, Ginong Marvy. Apo, tama po. Actually, yung manner ng pag-withdraw, kagaya po na nabanggit nyo, is parang hindi na saklaw doon sa para magkaroon ng conclusion yung branch manager eh. Kasi how the confidential funds will be disbursed, nasa policy na po yun ng ahensya na humahawak ng confidential funds. Ang concern lang po ng bangko is yung withdrawal ba para saan? Kung na-determine naman na ito ay para sa confidential funds. Saka po, ang isa po, Sir Admar, na tinitingnan natin dito, ang ahensya po ng gobyerno o ahensya ng gobyerno ang nagwi-withdraw. Hindi po ang VP. Hindi niya ito personal account. So ito po ay account ng Office of the Vice President and account ng DepEd. So ang alam naman natin kahit sa corporate setup, hindi naman po ang funds ay hindi kontrolado ng isang tao lang. May check and balance yan lagi. May mga control measures. Meron po tayong maker, prepared by, reviewed by, approved by. So, kung sinabi natin na withdrawal to from the DepEd, withdrawal ito ng ahensya. Hindi ito withdrawal ni VP. Withdrawal ito nung office ni VP. Not necessarily transaction of the VP herself. Tsaka ito pa po, Sir Marvy. Advance sila nagsabi, advance din lang hinanda ang pera. 'Di ba? Kung ikaw ay may question at illegal yung ginawa, bakit mo ihahandang pera? Di dapat pigilan mo siya. Ay, saglit lang po, parang hindi po ito tama. Pero pinahintulutan niya, nakapirma siya. So bakit pa, alam mo yung intriga lang yung natin, concern natin. No? Na Tama po. parang Tama po. ang kasi parang hindi siya nanindigan sa kanyang ginawa. Na tama at nasa legal ang kanyang ginawa, naglagay pa siya ng doubt doon sa kanyang ginawa. Saglit lang, di ba, mababalikan ka niyan. Kung may mali doon, bakit mo hinanda yung pera? Kasi sa pagkakalam ko, hindi lahat ng bangko talaga may nakahandang ganyan kalaki na pera. Advance ka talaga mag-submit niyan. O, meron ako, ganito, ganyan. O, ikaw ang bank manager, pinirmahan mo rin. So doon pa lang, walang problema. Kaya nga walang nakitang problema yung depensa, hindi na nag-cross. Pero yun nga yung bakit maglalagay ka ng kontrobersya? Na kahit ikaw mismo, nag-approve ka na doon sa pagre-release ng pera. Tama po. The fact na na-consummate yung transaction, natapos yung transaction, na wala siyang objection dun sa transaction, bakit ngayon niya sasabihin na kahina-hinala? Bakit hindi at the time of the transaction niya in-elevate? So kung may nakita siyang something suspicious, dapat at the time of the transaction, hindi after the transaction o years after the transaction na sasabihin niya unusual. Dapat noon pa lang, hindi kompleto itong dokumento nyo, mali yung, hindi tugma yung authorized signatory nyo. Dapat doon pa lang nag-object na siya. Pero hindi natapos yung transaction
na walang report, walang objection. So kung susundin po natin yung sinasabi niya, siya mismo nagkaroon ng pagkukulang. Siya mismo ang merong lapses doon sa pag-process ng transaction. Opo. Ah, mm, Sir, nakikita niyo po bang makakaapekto ito sa ating banking industry sa mga ganito? Kasi naalala ko dati, yung BPI ata kung di ako nagkakamali, nung kini-question din yung bank accounts ni FPRRD. Pero hindi pa siya FPRRD noon ha. Mayor pa siya during that time kung di ako nagkakamali, kandidato pa lang siya. Kini-question yung bank account. Nagtataka kasi bakit may lumabas na transaction? Bakit na ganito, may kopyang ganito na umabot sa punto na maraming mga supporter ang nag-withdraw doon. Kabilang din natin, kung di ako nagkakamali, kung correct me if I'm wrong, si Senator Robin Hood Padilla na dati supporter, hindi pa siya senator, talagang siya na mag-withdraw or ipasasarado na yata yung account niya kasi parang hindi safe. Sa ganito pong mga pangyayari po, makakaapekto po ba ito sa banking industry natin, sa tiwala na, ay, hindi pala safe yung pwede pala ganito, ganyan, mapagdududahan. The more na, di ba, hinihikayat natin, magbangko ang ating mga kababayan, mas safe pag magbangko, pero ganito yung mga isyong naririnig po natin, Sir Marvy. Opo. Bale, Sir Admar, napakalaking epekto nito sa publiko. Kasi unang-una po, ang batas ng bank secrecy ay ginawa to protect po yung privacy ng deposit. So, ibig sabihin, para ma-encourage ang mga tao na mag-save sa bangko instead na ilagay lang nila o itago sa bahay, nilagay po yung batas ng bank secrecy na walang kung sinong man ang makakaalam ng iyong deposit. Actually, hindi lang po yung amount Yung pagsasabi lang po na meron kang deposit sa ganitong bangko, bawal na po yun. Violation yun ng bank secrecy. Kaya po ginawa ang bank secrecy to encourage the public na ang pera nila ilagay sa bangko. Kasi alam naman po natin na mga pera nasa bangko, yun naman po ang pinapautang ng mga bangko sa mga negosyante. So nakakatulong talaga ito sa economy natin. So kung ang publiko ay mawalan ng tiwala sa banking, withdrawin nila ang pera. Lalo na ngayon, nagkakaroon na ng mga digital currency. Pwede nila i-convert ito into crypto o dahil wala na silang tiwala o ilagay sa ibang investment outlets. So, Ang alam ko, Sir Marvy, binibili ng ginto. Oo, pwede. Opo, kino-convert po sa ibang asset. Kaya pala naisip ko, so meron palang bumili ng ginto. Baka yun yung mga nakatanggap ata ng maleta, baka ginto na kasi, di ba? Pero sa inyo pong karanasan, sa inyo pong pagkakaalam, ang isa mang korap na individual ay gagamit ng bangko na matitrace siya? Opo. Hindi po. Kaya nga yung sinasabi ng iba na kung walang tinatago, bakit ayaw buksan yung deposito? Unang-una, kung itatago po yan, wala po yan sa bangko. Kasi ang bangko may records po yan So makikita yung historical transactions mo. Kung ikaw may plano na itago, hindi mo sa bangko ilalagay ang pera mo. Kagaya ng sinabi nyo, pwedeng ibili nyo na lang ng ginto. Pag kailangan yung pera, benta nyo yung ginto. So, ang paglalagay ng pera sa bangko, hindi po pagtatago. Dahil meron po yung records na pwedeng ma-generate kahit 5 years from now, 10 years from now. So, ayun po, hindi pagtatago po ang paglalagay ng pera sa bangko. So, kung pera po yan ni VP at sinabi meron siyang pera sa bangkong ganito, hindi niya po yun tinatago dahil yun po ay nasa bangko. Kung tinatago niya po yun, wala po yun sa bangko. Tsaka, nabanggit mo nga, may kapangyarihan ng AMLAC na makatanggap ng report kung suspicious ba ito o hindi. 'Di ba? Pero parang wala naman yatang sinabi ang AMLAC na suspicious. Wala pa akong naririnig Ang sa kanila lang, sila lang yung nagkwenta na mula noong mayor ata si BP Sara
hanggang sa kasalukuyan umabot na daw ng bilyon. Pero yun nga yung paliwanag. Parang inad lahat ng pumasok, pati paglabas, i-add mo na say kahit same na amount lang yung pumasok tsaka lumabas, i-add pa rin yun. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Sir Marvy? Tama po. Tama po kayo. Kagaya rin po nung nabanggit nyo. Tama yung pagkakaintindi. Dapat nung time na po na nagkaroon ng mga transaction ng 100 million a week or 100 million a month, 125 million o billion, dapat at that time po reported na siya. Hindi po yung magbabacktrack tayo at sisilipin yung naging transaction ni VP. Dapat po kung naging suspicious siya, reported na siya at the time of the transaction. Ang nangyari po ngayon sa impeachment, wala pong reported sa AMLA, pero nagbabacktrack po tayo, nagtatrace back po tayo ng mga transactions ni VP. So parang ngayon lang natin sinisilip kung meron ba talagang unusual o suspicious din sa... So useless yung patakaran na suspicious at ano pa yung isa po, sir? Covered transaction po. Covered transaction tsaka yung suspicious. Useless pala yung ganong paraan pala na hindi maagapan. Ang purpose nga nun para at least matrigger na, pero umabot pa ng ilang taon bago sinimulan. Kung meron mang pagnanakaw during, even before sa kanyang pagiging vice president, dapat na natimbrehan na yan ng AMLAC. Di ba yung patakaran po na yan, parang prevention is better than cure. Parang ganun ang proactive kumbaga at hindi reactive. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Sir Marvy? Tama po Sir Admar. So ibig sabihin, nung time na Vice Mayor si VP Sara at nakita na nila yan, kasi sinasabi nila na tingnan natin nung time na VP siya kung magkano yung transaction niya sa bangko. So dapat kung may something unusual nung time na mismong yun, for example, meron siyang pumasok na hundreds of millions, dapat reported na siya doon sa AMLC kung meron something suspicious. So ibig sabihin, doon mismo sa bangko na nagme-maintain ng account si VP Sara noong time na yun, yung manager doon, wala nakitang suspicious sa transaction. Kaya hindi niya ni-report. Yun po, bakit ngayon po sinasabi na meron siyang suspicious transactions years after? So dapat at the time noong vice mayor siya, reported na yun. So, ibig sabihin po, yung branch manager kung saan nagme-maintain ng account, then Vice Mayor Sara, wala siya nakitang something suspicious. Kaya wala siyang nireport sa AMLC. Opo. Kayo po ba, gusto niyo po bang marinig din sa ibang ahensya ng gobyerno para gawing patas? Actually, na-raise din ito kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano na ginagawa niyang example ang Office of the President, kung sila din ba ay nagwi-withdraw kasi mas malaki yung kanilang intelligence. Kung kayo po ang tatanungin, para at least fair. Kasi pag sinabi mong unusual, nandun ka lang pero hindi mo naman alam sa ibang mga, saglit lang, ikaw branch manager ng DND, ng malapit sa OP, meron bang dyan, ganito? Pwede ba kayo mag-ano yan? Contact sa ibang mga branch, Sir Marvy, na meron ding kahalintulad na sistema po or na timing na merong ahensya ng gobyerno, lalo na yung may mga hawak na CIF. Pwede ba kayo mag-usap-usap niyan? Uy, Mare, meron ka bang ganito? Pwede ba yan, Sir Marvy? Sa kagaya po na nabanggit ko, meron po tayong bank secrecy. So, pero kung same bank naman po, since same bank siya, alam po ng mga officers ng bangko kung sino may mga accounts within that bank. So, wala po tayong nababiolate na bank secrecy. Unless na i-disclose natin to sa persons outside of the bank. So, for example, tama po kayo na balikan po natin yung una ko nasabi. Sinabi ng branch manager ng Land Bank Show na unusual. Kagaya ng sinabi ko, unusual compared to what?
unusual to kasi yung Wala siyang ah, makumparahan, sir, kasi yun lang naman yung agency na nandoon na timing. Kasi ang show, nandun na yung malapit yung OVP. Yung sa DepEd naman, nandun mismo sa bakuran ata ng DepEd or malapit lang talaga sa DepEd. Sabi nga, dumaan sa fire exit. Yun pala, yung fire exit pala yun, ang labas nun, office. ano na, DepEd na. So, walang ibang ahensya ng gobyerno. Wala siyang makukumparahan. So, ang kanyang makukumparahan is yung mga depositor lang talaga doon na Meron pa po masasabi niyang siya, unusual. Apo, meron pa po siya makukumparahan kung sakasakali lang po Opo, since we're talking of government agency. opo. Kung ang Office of the President is sa land bank din, Kahit nagde-deposit, sa ibang branch. kahit sa ibang branch, pwede siguro, Yun nga, tatawag siya sa kumari niya doon sa branch na saan hindi yung... lang, hindi po kumare, meron po tayong tinatawag na, for example, branch manager ka, meron po tayong tinatawag na branch banking group head, yung mas mataas sa'yo. Oh. Pwede mo Sir Admar, for example, kayo po yung branch banking group head, pwede mo nyo po ba ma-check doon sa kabilang branch kung saan nandun ang Office of the President? Kung yung confidential funds ba nila, ganito rin ang manner of withdrawal. Mm. Oo, kung halimbawa po, kasi Kaya ang nga, mas maganda po, sir, na hindi lang branch manager talaga yung ipatawag doon para medyo mas mataas yung saklaw at malaman na unusual ba talaga to. Mas yung group head siguro ng mga, 'di ba? Anong tawag ba diyan sa mga branch pinaka group? banking group head. Oh, banking group head diyan. So may hawak siyang mga branches. Branches. Oh, mas okay 'yan. Mas siguro mas okay 'yon na ano, parang kagaya sa pagtawag nila kay Matibag na medyo mas nakakataas na Opo. nakakasaklaw nila doon. Hindi po ba? Tapos hindi lang po I think hindi lang Office of the President and Office of the Vice President ang may confidential funds. So kung ang DILG, mga DND yata at iba pa. DND, Mm. siguro yung DND, DOJ, most likely land bank din ang ginagamit nito eh. So pwede pong sabihin natin branch manager na malapit sa DOJ, ganito rin po ba ang pag-withdraw nila ng confidential funds? Para pag sinabi ni branch manager ng show na unusual, meron siya na pagkukmarahan na similar transaction and similar nature ng funds, which is confidential funds. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Sir Marvy, ano na lang paalala nyo sa ating mga kababayan na baka magdadalawang isip na sila na magbangko kasi mga ganitong usapin na kahit pala pag ikay na pagdiskitan, lalo na sa mga negosyante, ganito pala yung pwedeng mangyari. Alam naman natin na napakarami ng mga batas. Kung di ako nagkakamali, maraming batas na nakakasaklaw sa bangko, sa finance natin po, no? Financial records po, Sir Marvy. Apo. Bale, dapat lang po maintindihan ng ating banking public yung trato ng AMLA o AMLC sa ating mga transaction. So, pag sinabi pong suspicious, it does not necessarily mean automatically illegal. So, tinitingnan po ng bangko yan kung based dun sa historical transactions nyo, is hindi siya nagmamatch doon sa, for example, nabanggit ko nga, nagde-deposit ka ng 3,000 a day galing sa kinita mo, bigla ka nag-deposit ng 5 million, that is suspicious. Pero not necessarily illegal. Pwede nagbenta ka ng ari-arian, kaya nagkaroon ka ng 5 million. So, yun po nakakapanood ng impeachment, pag sinabi merong something unusual o kahina-hinala, hindi po automatically illegal. Opo. And then, ayun naman po sa ating banking public din, I think hindi pa naman ganoon ka-lax. Stricto pa rin naman ang ating bank secrecy. Pero dahil nga sa nagiging politicized po ang impeachment, which is actually a political practice din naman talaga, medyo nasasabi nga natin na bend the law. Yung mga dapat hindi silipin, nagagawa nila ng paraan na silipin, which is years before pa nangyari na ang policy ng AMLA
dapat at the time na naghinala ka sa transaction, dapat reported mo na sa kanila. Opo. Yun po. Naka-curious tuloy ako, Sir Marvy. Kasi yung male-maleta, saan pala winidraw yun? Hindi lang milyon yun. Hindi lang din daang milyon. Bilyong-bilyong piso yung naririnig natin. Yung Opo. pag-withdraw doon, well, during sa ano ba, parang meron yata sa ano, nabanggit na galing din sa LBP. Paano? Yung mga ganun po, mahahalata ba? Saan ba galing yung possible lang pera na yon? Kung galing sa gobyerno, for sure, i-withdraw yan, tanging sa land bank lang ba? Ang alam ko, mandated po, pag government agency ka, mandated po na government bank ka mag-transact. Pero hindi po ito stricto. Meron din mga government agencies, I think, sa private banks. Pero priority po or bulk of your funds should be deposited sa government bank. Matagal ko na rin po sinusubaybayan itong issue na to simula ng flood control. And being a banker, sinasabi ko na itong corruption na ito, na-prevent sana kung strictly finalo ng mga branch managers yung suspicious transaction report. Hindi lang po branch manager. Kasi kami po sa bangko, ang mga covered transaction and suspicious transaction report, umaabot ito hanggang sa presidente ng bangko. So, kung meron mga billion-billion o hundreds of millions na wini-withdraw doon sa branch, kung saan nandun yung concentrated yung DPWH, dapat nakita na ito ng officers ng bank. Bakit po? Kasi it's very suspicious. Hindi ko nagagamitin yung unusual. It's very suspicious na DPWH and then may contractor, babayaran mo sila ng cash. Mag-withdraw na ka ng cash. Meron na po tayong mga online transfer. Pwede rin naman through manager's check, which is one-day clearing na lang. Very efficient, very effective, very fast. Bayaran mo ng 20 million si contractor, clear na yung kinabukasan kung using land bank check. Very suspicious po bakit po cash ang wini-withdraw nitong mga DPWH. Hindi po kasi subject doon si BP Sara. Pag si BP Sara yung ano doon, mabilis talaga yun na mabusisi agad po. Sir Marvy, maraming salamat po sa inyong oras at Maraming panahon. salamat, Sa Sir ulitin Ad. po, ingat po kayo. Apo. Salamat po. Si Ginoong Marvy Valeros, dati pong manager ng Universal Commercial and Savings Bank po, mga kapartner, na pag-uusapan lang po natin itong unusual, suspicious, kung tutuusin naman, kung dumaan sa tamang proseso, bakit ka pa maglalagay ng question mark? 'Di ba? Wag na lang yung proseso kung sasabihin mo lang naman din na unusual, 'di ba? Tapos ikukumpara mo, wala ka pa palang experience. No, hindi ka naman nagtanong sa kumari mong branch manager sa ibang sa ibang sangay ng gobyerno, pwede ba 'to? Or baka natabunan lang ng maleta yung kaya hindi nakita at hindi naisip. Naku po.